Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao. Mas lumalaki raw ang sentimiento ng publiko laban sa Administrasyong Marcos. Sang-ayon sa saligang batas. Kapag ka na-impeach, natanggal ang Vice Presidente, ang papalit, pipiliin ng Presidente mula sa Kongreso. Hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yun. Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma at nung mga nagsusulong ito, kaugnay ng pagtakbo sa 2028, wala rin akong balak. Sa totoo lang, mas gusto ko, pinag-uusapan namin yan ng asawa ko at kapatid at pamilya, ang mas direction ko pagkatapos ng term ko ng 2028, hindi niya sinabing mag-call ako ng special session. Ang sinabi niya, magtawag daw ako ng caucus. Ang sagot ko, kahit na breakfast caucus, lunch caucus, dinner caucus, o merienda caucus yan, wala kaming pwedeng mapagkasunduan kaugnay sa pag-convene kung walang special session o hindi namin hintayin ng June 2. At alam ni Senator Pimentel yan, kaya caucus ang hiningi niya. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Okay. It's Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago muli para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay ho. Kamusta? Ano na po yung mga kaganapan ho natin dyan sa inyong buhay-buhay? Anyway, heto na naman ho tayo at nagbabalik na naman ho. At pasasalamatan na naman ho natin yung ating 52,160 subscribers. At huwag kalimutang dagdagan niyo pa po yung ating mga subscribers. Mag-subscribe na sa bagong salta. At sa mga nanonood lang na hindi nakapag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Then paliguan niyo po ng maraming likes mga kabitaan. Kung maaari i-share niyo po yung video ito at mag-comment na rin sa ating mga ipinapalabas na mga video para at least malaman ho natin yung inyong mga sentimiento mga kabalitaan. At assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim na nanonood ho lagi. Maraming salamat to. At huwag niyo pong escape yung ads na inyong mapapanood dahil yan po ay malaking bagay na rin sa inyong lingkod. At ngayon naman po mga kabalitaan ay nagbabalik ko tayo dahil meron naman ho tayong ipapakita sa inyo patungkol ho itong magandang balita. Dahil mayorya ho ng mga Pilipino ay hindi ho pabor sa hakbang na ginawa ng mayabang kapulungan. Yung kanilang pag-impeach laban ho sa ating pangalawang Pangulo mga kabalitaan. At sabi nga nila, ito ay talagang pamumulitika lamang at sigurado naman ho, yung mga lumagda ay pera-pera ho lang yung habol. So hindi na ho nasilbihan yung mga constituents nila dahil nga swapang ho sila sa pera mga kabalitaan. At may balita rin tayong maganda, itong si SP Escudero ay nanindigan ho sa kanyang naging desisyon na hindi ho ito kumbaga aaksyonan sa ngayon itong impeachment. Kumbaga tatapusin muna yung halalan. June 2 ho yung magre-resume yung kanilang pagbalik dyan sa Senado. So ngayon po at inamin niya rin ho dito, may malaki hong pasabog dito si Chis Escudero at gusto niya rin mamahinga pagkatapos ho ng kanyang termino. At talagang magugulat ho kayo sa kanyang sinasabi niya dito dahil nga po ay parang may mga may mga gusto siyang ibig sabihin. Di po ba? Anyways, kayo na lang pong yung humusga at kung ano man itong ibig sabihin ni Chis Escudero dahil nga po ay ibabahagi ho natin ito sa inyo mga kabalitaan. At kailangan lamang po bago ho tayo magsisimula ay siyempre meron ho tayong laging ibibigay sa inyo na isang awit ho para ho dyan sa mga mayabang mayabang mga buwayang kongresista mga kabalitaan. Lalo na ho sa ating Pangulo. Naalala niyo ba yung binagyo
Tapos sabi niya, ano bang gagawin natin? Parang kamot ulo siya dito, mga kabalitaan. Ayun. Yun, parang kay Bungi to. Para sa mesa, nag-aabang ng planong ngunit sa tunay na mundo kami lunod na. Naguguluhan, tila di handa, kahit ilang beses nang nadala. Sa bawat delubyo, walang natutunan, parang ulan na laging nabigla. Anong gagawin natin? Sa gitna ng unos, akalang mag-iisip. Anong gagawin natin? Ayan, tinitingala pero nag-iikipit. Anong gagawin natin? Di ba tayo na nga kung laging handa? Anong gagawin natin? Kung kami laging namumulila. Sa mga baryo di kami umaasa. Pamilyas lang lumalakas ang agos ng luha. Pinapanood ang bagyong dumaraan habang sila'y nagbibilang ng sasabihin bukas. Ang ulan bumuhos tulong naglaho. Mga tao nagtanong saan ang gobyerno. Para bang tayo'y naiwan sa dilim. Tanging pangako ang dumaang walang hangin. Anong gagawin natin? Para bang di na natuto sa nakaraan? Anong gagawin natin? Laging huli sa kalang nagmamadalian. Anong gagawin natin? Habang kami nalinunod ng ako ba? Anong gagawin natin? Di raw mauulit pero eto pa. Sabi handa di na raw mauulit, ngunit dito pa rin kami iniiwan sa paligid. Parang ilog na walang nasasagip, tulak sa likod, walang humihigit. Saan ang pangako? Saan ang malasakit? Tila kang binulok sa dilim ng gabing malamig. Lahat abala, nagbibilang ng boto, pero sa baha walang bangkang dala o layo. Sa politika, abala ang bawat pangarap habang kami binabaha. Sa gutom na uutas, inaasahan ng bayan, ngunit laging kulang prioridad nila. Di kayang pagbigyan, paano kaya kung sa kanya nangyari? Baka siya rin ang natanong, magtakat mabilang uli. Dapat sana na ihanda ang bawat bayan, di na sana tayo humihingi ng tulungan. Ngunit sa bawat sakuna, laging may tanong, anong gagawin natin hanggang sa dulo ng panahon? Anong gagawin natin? Anong nakailalim? Iniwan kami sa alon ng bagyong magaling. Anong gagawin natin? Hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. Ay nako. Ang mag-ani na tayo, mga kabalitan. Anyway, diretso na ho tayo sa ating pagsao dito. Itong si Corina Sanchez, mayorya ng mga Pilipino. Ang mga Pinoy ay hindi ho pabor sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Takda pa lang mag-convene ang impeachment court para kay VP Sara, pero hati na ang sentimiento ng publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang mambabatas na magbabago pa ang pananaw ng karamihan sa oras na umusad na ang paglilitis. Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment complaint. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. 33% ang sumusuporta, habang 20% ang walang opinyon. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao, kung saan 66% ang kontra sa impeachment. Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. I think para sa akin personally is these surveys would only speak about how important the impeachment process is to the people. Pero habang hati ang opinyon ng publiko, walang kasiguraduhan kung anong magiging hatol ng Senado. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala, habang 23% ang gustong mapatalsik siya sa pwesto. Ang kailangan lang naman natin gawin natin kung ano yung talagang naatas sa atin na responsibilidad ng naayon sa saligang batas. At habang inaantabayanan ng impeachment, mas lumalaki raw ang sentimiento ng publiko laban sa Administrasyong Marcos, batay sa survey. Mula 45% kasi, nasa 30.1% na lang daw ang kontento sa pamamahala ni PBBM. 43% naman ang hindi nasisiyahan sa kanya.
Pinakamataas ang disapproval ratings sa Visayas at Mindanao. Pero bumaba rin ang ratings ni VP Sara. Mula 47%, nasa 41% na lang ang kontento sa kanyang pamamahala. 29% ang hindi nasisiyahan, habang 30% ang undecided. Ayon sa isang political analyst, masyado raw malaki ang porsyento ng undecided o neutral sa naging survey. Hamon na raw ito sa administrasyong targetin sila sa kampanya sa mga susunod na buwan. Battleground na raw ang malaking hanay ng mga Pilipinong hindi pa kumbinsido sa performance ni na PBBM at VP Sara. Kaya malaking bahagi ng labanan ngayon will be the narrative, will be perceptions, will be ano ba yung messaging, no? Kaya tingin ko malaking bahagi in the next few months will be an air war. No, yun po mga kabaitaan, no. Talagang napakataso laki yung bagsak ng ratings on itong si Bonget. Madakin niyo po 15% ang bumagsak ito ng 15% yung disapproval rating ho nitong si Bonget, at samantalang si VP Sara ay bumaba lang sa parang kumbaga from 45 si Bonget to 30, din si Sara 47 to 41. So bumaba siya ng 5%, no? Then 15%. Napakataas kay Bonget mga kabalitaan. Yun po yung resulta diyan sa kanyang kabangagan, sa kanyang katangahan mga kabalitaan. Dahil nga po ay wala nga itong sense of direction, wala hong sariling desisyon, at laging kamot-ulo lang ito mga kabalitaan. At dito naman ho si SP Escudero, ay may sinabi ho siya dito patungkol sa impeachment, at nanindigan pa rin ho na pagbalik na ho ng kanilang sesyon, doon na ho i-convene yung Senado bilang impeachment court mga kabalitaan. At sinabi niya rin ho dito na hindi ho siya, kung sakaling ma-impeach si VP Sara Duterte, ay wala ho siyang intensyon na tanggapin, at hindi niya daw tatanggapin ang alok kung sakaling siya ay gagawing vice presidente ng ating bansa. Dahil dalawa lamang ho ang pagpipilian. Una ho yung House of Retaliation mga kabalitaan. Malamang kung si Bungit, kung si Tamba yung aalukan ng ganun, ay tatanggapin ho yun. Ambisyoso yung inampak na yan mga kabalitaan. At siyempre susunod na magiging presidente, kasi marami nang nangyayari ho na mula vice president, pag maganda yung performance mo, magiging presidente ho kayo, like ni Joseph Ercito Estrada, ni Gloria Macapagal Arroyo. Itong si Tamba ay malamang ho talagang sabik na maging vice presidente. Pero ang problema nga lang kung ito ay matutuloy, dahil sumabit ho sila ngayon sa Korte Suprema. Ang dadaming kasong kinaharap po nila ngayon. At may mga oral argument na magaganap patungkol sa Vice Cam report, at diskusyon patungkol naman ho sa kay VP Sara Duterte, yung inihain nilang petisyon sa Supreme Court. At kung meron pa pong mga individual na nagsampa laban kay Tamba et al. Mga kabalitaan. Ngayon, pakinggan ho natin dito si Senate President Escudero kung ano po yung kanyang magiging stand. May pagbabago ba? Or ganun pa rin ho ba? O baka nagdadalawang isip na? Well, anyway, pakinggan ho natin to dito mga kabalitaan. Senator Cheese, Honorables, good morning. Sir, yung pabor sa impeachment, they're saying na whether question of laws or numbers. Say for example, question of laws sa Senate, they believe na makukuha nila yung Supreme Court. Question of laws, makukuha nila yung Supreme Court, and question of numbers, next election is they're confident na mas maraming senator yung mananalo sa partido nila. Sino nagsasabi niya? Sir, that's not the question, sir. Ito po yung question. Kasi total tayo lang naman dito, sir. Mga taga-Sorsogon and Bicolano po tayo. Of course, naka-live. So, ang concern namin, kasi based on history kasi, yung nangangarap na maging presidente, lalo yung vice president, hindi naman talaga nananalong presidente. Our concern is Bicol Region and Sorsogon. Pali yun. Meron nang nananalo. Your stand dito sa issue na ito makes you more, kung wala pang nakapagsabi niyan, sir, taga-Sorsogon, na-observe yan na your stand, sir, na napaka-intelligent ng position nyo, napaka-fair ng decision nyo dun sa, in terms of your position, but others says na, it's your persona na gumagaling dito eh. And we are Sorsoganon, and we believe na this makes you more credit and could be a potential or material sa Vice President and sa President. Sir, pwede mag-comment ka?
Ano yung tanong? Yun, sir. Your material, sir, as Vice President or Okay. President. Thank you. Sang-ayon sa saligang batas. Kapag ka na-impeach, natanggal ang Vice Presidente, ang papalit, pipiliin ng Presidente mula sa Kongreso. Hindi automatic na Senate President yan. Hindi porkit number 3 ako, number 2 ang Vice President, 1 ang Presidente, 4 ang Speaker, yung 3 ang papalit sa 2. Hindi. Pipili ang Presidente mula sa Kongreso. Ang requirement para maging Vice President, pareho ng requirement para maging Congressman at Senador maliban sa isa, edad. 25 ang Congressman, 35 ang Senador, 40 ang minimum para sa President and Vice. So ang pwede lang pagpilian ng Pangulo, Congressman at Senador may edad 40 pataas. Ginawa na yan ni dating Pangulong Arroyo, kung maalala nyo, nung natanggal sa EDSA 2, si Pangulong Estrada, naging Presidente si Vice President Arroyo at that time, namili siya ng Vice Presidente mula sa Kongreso. At ang pinili niya, si Senator Gingona. So nangyari na yan. Pagpili niya, nominado yun, kailangan i-confirm by simple majority ng House at ng Senate voting separately na siyang ginawa. Pangalawa sa sinabi mo, hindi totoong wala pang Vice Presidente ng Presidente. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin in recent history after the 87 Constitution. Una si ERAP, pangalawa si GMA. Dating mga Vice Presidente na naging Presidente. Sa kaso ni GMA, by assumption, nung una, tapos by election, depende kung sino papaniwalaan nyo sa protesta ni FPJ. Alam nyo kung na kaninong panig ako doon. Bilang panghuling katugunan, iniisip ko ba yon? Hindi. In fact, sinabi ko na ilang araw na nakalilipas, hindi ako interesado maging vice. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yun. Sa katunayan, sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma at nung mga nagsusulong ito, dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila, kaya nila ginawa ito. So prudence is the better part of valor. Delicadeza is rarely seen in government, but I think we can always go back to it and rekindle and refresh it in the minds of our people. Kaugnay ng pagtakbo sa 2028, wala rin akong balak. Sa totoo lang, mas gusto ko, pinag-uusapan namin yan ng asawa ko at kapatid at pamilya, ang mas direction ko pagkatapos ng term ko ng 2028, bagaman pwede pa ako mag-re-elect ng isa pang termino bilang senador. Mas mabigat sa akin ngayon ay magpahinga na. At hayaan naman yung iba na tumakbo doon. Bakit? By 2028, 119 million na ang Pilipino. Hindi lang naman ako pwedeng gumawa ng tungkulin ng isa sa 24 na senador. Sa 109 milyon, tiyak ko meron, baka nga mas magaling at mas masipag pa kaysa sa akin, ang pwedeng pumuno sa anumang iiwanan kong pwesto kung mapagpasahan kung hindi na tumakbo muli sa 2028. Senator, nagkakaisa kayo ng pananaw ni Justice Carpio Morales on her statement that impeachment cannot be constituted during the recess of the Senate. And on that press release by Justice Carpio Morales, may I ask, Senator, what is your opinion on the calling of your kapanyero ni Congressman Uwo, si Senator Coco Pimentel, na abogado rin, Bart Natcher pa, na mag-call ka na daw ng special session? Thank you. Hindi niya sinabing Hindi niya sinabing mag-call ako ng special session. Ang sinabi niya, magtawag daw ako ng caucus. Ang sagot ko, kahit na breakfast caucus, lunch caucus, dinner caucus, o merienda caucus yan, wala kaming pwedeng mapagkasunduan kaugnay sa pag-convene kung walang special session o hindi namin hintayin ng June 2. Pangalawa, sang-ayon sa Constitution, pwede lamang magpatawag ang Senate President ng special session kapag hiniling ko sa Majority Leader at pumayag siya, sa Minority Leader kay Coco Pimentel at pumayag siya, at kay Speaker Martin at pumayag siya, pero para sa isang dahilan lang, urgent legislation. Ang impeachment ay hindi urgent legislation. Anong gusto niyo, magbulungan tayo? Hoy, kunwari may urgent legislation, papa-request ako. Pero pag-usapan natin talaga impeachment eh. Yung palang mali na eh. Hindi ba? Pero sa ilalim ng konstitusyon, automatic magko-convene ng Kongreso kapag namatay na impeach o nagkasakit o na-incapacitate ang presidente o sinabi ng mayorya ng gabinete niya na hindi na siya kaya mag-perform bilang presidente. Magko-convene ang Kongreso yan para pumili, para i-assume sa pwesto yung Vice President at pumili ng Vice President. Pag na-impeach, natanggal na incapacitate ng Vice President, automatic magko-convene din ang Kongreso para pumili ng Vice President ang Pangulo at i-confirm namin. Kapag nag-declare ng martial law o gera ang Pangulo, automatic magko-convene din ang Kongreso. Pang-apat, para i-canvas at i-proklama
ang nanalong presidente at vice-presidente sa eleksyon. Yun lamang ang 4 na pagkakataong automatic kami mag-convene, hindi binanggit ang impeachment, at iisa lamang ang pagkakataong pwede ako humiling ng special session. Wala rin kinalaman ang impeachment doon. At alam ni Senator Pimentel yan, kaya caucus ang hiningi niya. Thank you. So yun po mga kabaitan, narinig nyo na po yung naging salaysay ho nitong si SP Cheese Escudero, kung saan siya po ay nandigan pa rin, at yun, talagang kakabahan na ho dito yung mga naghihintay at umaasang mag-convene na ho yung Senado para ituloy itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi atat na nga ho sila. At itong si Cheese Escudero ay sobrang talino din ho nito at hindi siya ho nagpapagamit sa puwersa ng House of Retaliation, mga kabalitaan. Kaya sa mga nakapanood ho nito, kayo na pong humusga kung itong si Cheese Escudero ba ay makuha yung boto natin sa kanya para pabor ho sa impeachment, pabor na hindi matutuloy yung impeachment kay VP Sara, or parang gumaganon-ganon lang ho itong si Cheese. Hindi pa natin alam, mga kabalitaan. At manalangin lang ho tayo na sana ay magwawagi at papabor yung mga senador na para sa acquittal ho ni VP Sara Duterte. At mangyayari lamang po yan yung 10 kandidato bilang tumatakbong senador ho na nasa PDP laban. Kasama na ho dito si Dr. Richard Mata na pang-10, ay kailangan sila ay diretso natin dito sa Senado. Dahil pag majority ho tayo dyan sa Senado, sigurado na ho, mga kabalitaan, na hindi na ho ito magwawagi ang kasamaang binabalak ni Tamba at sa kanyang mga alipores na mga buwaya dyan sa House of Retaliation, mga kabalitaan. Kaya sama-sama ho tayong manindigan ang pagbigay ng suporta sa ating pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte. Siya lang po talaga ang tinatawag ho nating the eagle from the south, na kailangan ay hindi ho natin ito bibitawan hanggang sa dulo, hanggang magkaroon na ng desisyon yung Korte Suprema at yung desisyon ng mga senador ho natin, mga kabalitaan. Kasi po, siya lamang po talaga ang nakikita ho natin na makakatulong ho sa insakto, sa tamang direksyon ang ating bansa, para sa ating bansa at para ho sa ating mamamayan. Kaya sinasabi niya na God save the Philippines dahil alam niya ang posibleng kahihinatnan kung ang magwagi ay ang kasamaan, mga kabalitaan. Tulong-tulong ho tayo dito at manalangin dahil siya lamang ho ang nasa itaas ang nakakaalam sa takbo ng buhay ng bawat isa ho sa atin, mga kabalitaan. They call it justice, but we see the game. A trial set to silence, to tarnish her name. While the people hunger, while the nation bleeds, they play their power games, ignoring our needs. But we are not blind, we are not weak. We stand with courage, we dare to speak. Through fire and trial, through shadows and pain, the voice of the people will rise once again. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. They fill their pockets, they feast while we crawl, their hands stained in gold from the people's fall. A budget of greed, a nation
they call it progress, while stealing our fate. The air is thick with anger and fear. A nation stands on the edge, the breaking point near. Protests ignite, the streets filled with cries, as power-hungry men weave their web of lies. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. No chains can bind the truth we hold. No fear can shake a heart so bold. We stand as one, we rise as free. This land is ours, our destiny. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. God save the Philippines, hear us when we pray. Through the trials, through the fray, guide us, keep us, make us see that truth and freedom shall always. Tahimik lang daw tayo, huwag na mag-ingay. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa kapoy. Ito na ang kwento ng bayan, huwag magpapaloko. Try kung raw ang sagot sa fake news na laganap. Pero bakit parang kritiko lang ang gusto nilang busalan? Mga vlogger at influencer, tinuturo nilang salarin. Pero sa mga galawan nila, hindi tayo pwede manahimik na lang. O ang mga politiko na... Okay, nagbabalik ko tayo mga kabitan. Maraming salamat sa 52,162 subscribers. Sana ho bago matapos ang taon makakuha na ho tayo ng higit pa ng 100,000 subscribers para mas malawak pa yung ating mararating ho mga kabalita. At agad-agad malalaman ng mga karamihang Pilipino abroad at sa ating bansa mga kabalitaan. At pasasalamatan din po natin yung ating mga moderators. Maraming salamat din mga kabalitaan sa ating silent viewers at team replay. And of course, ating mga tahimik lang talaga. Kumbaga, subscriber na ho sila pero ay parang pasimple lang. At yung hindi pa subscribers tapos tahimik lang at pasimpleng nanonood ay pasalam na rin ho sa inyo dyan. At mas maganda pag nakapag-subscribe na ho kayo. At maraming salamat sa panonood ni Mami Rose, Daddy Birding and Tobias family dyan sa Cebu City. Maraming salamat po. Mag-comment na ho kayo sa baba para ho ma-flash ho natin ang inyong mga pangalan sa susunod nating mga content na gagawin ho dito sa ating munting bahay. Ang Dalagan Balita Reaction na Video News Update. Sana po magwagi ho tayo sa labang ito. Nasa ating mga kamay po ang susi ng ating tagumpay. Kaya 10 mga senatorial candidates ng PDP laban, diretsyo natin sila sa Senado mga kabalita. Yun lamang po ang pinaka-best nga gagawin ho natin para masibo natin si VP Sara Duterte. Ika nga, God save the Philippines sa mga kabalita. At sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum, masalam sa inyong panunood. Masalam, masalam pala meaning goodbye. Yung matsalam, yung may tipo, matsalam sa inyong panunood.
Alright, so ayun po mga kabataan at Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo. Mabuhay tayong lahat at sa mga overseas Filipino workers na ating sinasaluduan lagi dahil kayo po ang aming tinuturing bagong bayani ng ating bansa. Ang programang ito ay para ho sa inyo mga kabalitaan. Kaya ako po'y magpapaalam na. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Mwah. Peace out.